Hello po sa lahat. Ako po ay nababahala ngayon sa mga bali-balita tungkol po sa GCash, no? Kasi maraming nawawala ng pera sa kanilang GCash account. Ako man din na isang OFW ay gumagamit din po ng GCash. Kaya nga is nababahala po ako sa mga pangyayaring ito. Isang e-wallet ng magising na may mga manumalyang transaksyon sila na nauwi sa pagkawala ng kanilang pera. Kabilang dyan ang kapuso artist na si Pokwang na nawala na mahigit 80,000 piso sa kanyang account. Ang paliwanag ng e-wallet sa pagtutok ni Darlene Kai. Sa loob lang ng isang minuto, nawala ang 90,000 pesos ni Roland dala ng GCash account niya para sa kanyang mga negosyo. So around 12. So lagi ko check ng ganong oras. Ang una ko pong nakita, nawala yung lahat ng sales. Sa transaction history ni Roland, tumambad ang mahigit 40 sunod-sunod na pagpapadala ng pera. Kada transaction, nakalagay na nag-send ang kanyang account ng tig 1,000 piso sa dalawang numero. Nakalampag ako. Alam ko na huwag ka magpipindot ng link, huwag ka magsasend ng OTP kung kani-kanina. Nasa 20 pesos na lang natira sa GCash account ni Roland. Agad siyang nagsumbong sa GCash at Muntinlupa Police. Ang college student na si Princess, nagulat na lang din daw na nawala ng laman ng kanyang account. Ika-cash out po dapat ni Papa yung pera, which is dapat nga po mapagawa po ng bahay namin. Pandagdag, nag-try akong i-call yung number po ng nasendan. Ano na po, out of coverage na po siya. Yung pinagpaguran mo, yung naipon mo, pagkagising mo isang araw, wala na. Maging ang actress-comedian na si Pokwang, gumising na nalimas ang 85,000 pesos sa kanyang GCash account na ginagamit niya para sa kanyang food business. Kasi ang anak ko may hawak ng GCash account namin. Lahat ng mga payment dun sa negosyo, dun pumapasok lahat. Pagising daw ng anak ko, nakita niya, meron siyang parang transaction chuchu-chuchu ganyan na success. Kemi-kemi, ang dami-dami daw. Ang dami, sunod-sunod. Naloka anak ko. Tapos tumawag siya sa akin. Pag-check niya, 3,000 na lang yung natira. Nag-send din ang account niya ng tig 1,000 piso sa magkakaibang numero. Sana lang magkaroon ng proteksyon yung mga tao ngayon. Sana makaisip sila ng magandang way, magandang paraan para maproteksyonan. Lalo-lalo na yung mga maliliit na nagninegosyo kagaya ko. Hindi naman kami malalaking negosyante pa. Nagsisimula pa lang, di ba? Kaya nakakaiyak lang. Sa isang pahayag, sinabi ng GCash na ang nangyari ay dahil sa errors sa isinasagawa nilang system reconciliation process. Isolated daw ang nangyari sa ilang users. Tiniyak din nilang ligtas ang account ng users. Nakipag-ugnayan raw sila sa mga apektadong account para maibalik ang kanilang pera. Nag-iimbestiga na ang Department of Information and Communications Technology o DICT. They're going to conduct an investigation and find out if there's any commonality, no, in their patterns. For instance, are they all active in online gaming or online gambling sites? So could it possibly be a phishing attack instead of a breach in the system of GCash? Because given the amount of the reports, kung breach yan, it should be in the millions. Babala ng DICT sa publiko, tiyaking hindi ibibigay ang OTP o one-time password kahit kanino. Huwag mag-click basta-basta ng mga link. Ugaliing magpalit ng passwords at i-report agad sa mga otoridad ang anumang breach o kahina-hinalang aktibidad sa inyong accounts o mobile device. Para sa GMA Integrated News, So, paano yun kung sakali man is yung pera mo is pang-emergency, pambili ng gamot o kaya ito ay gagamitin talaga sa importante na bagay. So, paano yun? At saka hindi na siya safe, di ba? So, anong gagawin natin? So, yun nga, napag-isip-isip ko kung ano ang gagawin, kung gagamit pa ba ako dito or hindi na. Piso ang ilang GCash users sa kanilang digital wallet. Paliwanag naman ng GCash, system error lang ang nangyari. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Pambilisan na ng gamot ng netizen na si Rob para sa sis ang 10,000 piso na nasa kanyang GCash. Kaya naman laking panghihinayang niya nang bigla raw mawala ang kanyang pera sa digital wallet. I get really frustrated and disappointed to what happened kasi
yung SIM card natin, di ba? We are mandated to register SIM card. Ang sari-sari store owner naman na si Maki, 100,000 piso raw ang nawala sa kanya. Kwento niya, nagkaroon ng halos 50 transaksyon sa kanyang GCash sa loob lang ng 2 minuto. Nanginginig nga ako kagabi kasi hindi ko alam gagawin ko dahil first time na mangyari. Wala namang ako kiniklik na link. Wala rin ako nare-receive na OTP. Maging ang kilalang aktres at komedyante na si Pokwang, nanakawan din umano ng mahigit 80,000 piso. Nakakaiyak raw ito para sa mga taong tulad niya na naghahanap buhay ng patas. Ilan lang yan sa mga reklamo na bumaha sa social media dahil sa nawawala nilang pera. Tanong pa ng ilan, hindi kaya insidente ito ng hacking sa e-wallet? Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, nakakaalarma ang ganitong mga insidente. That is alarming in the current situation. Kasi, alam niyo, pagka kinuha yan, saan mo hahanapin yung tao kumuha niya? Kung sino yung nakinabang niya. Kasi nakikita natin is only the numbers. Opo. Diba? So, saan natin hahanapin yan? Paliwanag naman ng Department of Information and Communications Technology, maraming SIM card na nairehistro ang mga scammer. They pre-registered a lot of SIM cards to be used by them in order to perpetrate yung mga scam activities nila. What's sad about this is the enforcement of the SIM card registration was left to the telcos themselves. Inimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente sa pakikipagtulungan ng GCash. Paliwanag naman ng kumpanya, error lang sa system nila ang nangyari. Isolated incident lang din daw ito dahil iilang users lang ang apektado. Nakikipag-ugnayan naman na raw ang GCash sa mga apektadong account holder. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Yun na nga po ang problema, no? Sabi ng iba is hindi naman sila nag-click ng mga sites or mga links, bakit nawawalan pa rin sila ng pera? So, ang sabi din naman ng GCash is error glitch, parang may glitch ang system nila. So, paano yun? So, kaya nga nagdadalawang isip ako kung gagamit pa ba ako ng GCash or is there any other ways na magagamit ko ngayon kasi parang kinakabahan ako, no? So sa mga pangyayaring ito, so kailangan nating isipin na hindi tayo magbigay ng ating mga OTPs at saka yung pag-click-click ng mga links, so iwasan po natin yun. So yun lang po, salamat po sa lahat.